Magandang araw po. Ako po ay sumusulat para ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay patuloy pa rin akong binabagabag. Sana po ay sa pagbabahagi ko nito ay may makaintindi at makaiwas sa nangyari sa akin. Hindi ito kwento-kwento lang. Totoo po ito at nangyari mismo sa probinsya namin dito sa Pilipinas. Noong lumipat kami sa lumang bahay ng yumaong tiyuhin ko sa bayan ng San Bartolome, akala namin na swerte yun. Malaki, matibay at wala kaming kailangang bayaran. Pero may isang silid sa ikalawang palapag na mulat mula pa ay may kakaibang presensya. Ang silid sa dulo ng pasilyo. Doon daw natutulog si Tito Ben bago siya pumanaw. Tahimik ang lahat sa unang gabi hanggang sa marinig ko ang mabagal na dragging sound mula sa taas. Kinabukasan, nagkaroon ako ng panaginip na tila hindi panaginip. Nasa isang bahay akong kahawig ng amin, pero mas madilim. May bahagyang nakabukas na pinto at habang papalapit ako, may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Walang tao, pero may mapupulang matang nakasilip sa dilim. Nagising akong pawis na pawis at nakabukas ang pinto ng kwarto ko, kahit sigurado akong isinira ko ito. Sa mga sumunod na gabi, dumami ang mga nilalang sa panaginip ko. Isang matandang babae na nakangiti sa sulok, isang batang walang mukha, at mga aninong sumusunod sa akin. Isang gabi, nakaranas ako ng matinding sleep paralysis. At sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang aninong nakayuko sa akin. Hanggang sa makita ko ang sarili kong katawan mula sa itaas. Isang kapitbahay namin, si Aling Marta, ang nakapansin sa akin. Sabi niya, ang nangyayari sa akin ay tinatawag nilang paglayas o paglabas ng kaluluwa sa katawan habang natutulog. Babala niya, may mga espiritu sa kabilang mundo na naghihintay ng pagkakataong agawin ng katawan ng ganitong mga naglalakbay. At ayon sa kanya, may matandang babae raw na dating may-ari ng bahay na yun. At hindi nito gusto ang mga bagong nakatira. Isang gabi, nagpasya akong mag-astral ng kusa. Nang makalabas ako sa katawan ko, ibang anyo ng bahay ang nakita ko. Madilim, puno ng usok, at walang mukha ang lahat ng larawan. Sa kusina, may lalaking walang balat ang mukha na nakatitig sa akin. Sa sala, nakabitin sa kesame ang mga sirang manika na gumagalaw at sumusunod sa akin ng tingin. Pag-akit ko sa ikalawang palapag, parang may mga kamay sa ilalim ng hagdan. Napilit akong hinahatak pababa. At sa dulo ng pasilyo, bukas ang pintuan ng lumang silid. At doon naghihintay ang matangkad na nilalang na parang sinunog ang balat. Mahaba ang kuko at may mapupulang mata. Hinihintay lang kita. Bulong niya. Tumakbo ko pabalik, pero naging walang katapusang pasilyo ang nadaanan ko. Bawat pintuan ay nagpapakita ng bangungot. Si nanay na hinihiwa ang sariling kamay. Si kuya na hinihila ng mga kamay mula sa dingding. At ang sarili kong katawan na may ibang mukha. Narinig ko ang boses ni Aling Marta. Tila may hawak siyang kampana na nagdadala ng liwanag. Sinundan ko ito, pero hinila ako ng nilalang sa binti. Kapag bumalik ka, hindi mo na ako may iwan. Bulong niya. Nagsalita ako ng dasal at sa isang iglap, bumalot sa akin ang liwanag at itinapon ako pabalik sa katawan ko. Pagdilat ko, naroon si nanay, umiiyak. Pero sa sulok ng kwarto, nakita ko pa rin ang mapupulang mata. Lumipat kami makalipas ng ilang linggo. Pero kahit saan kami pumunta, tuwing matutulog ako, minsan pakiramdam ko'y lumulutang pa rin ako. At sa gilid ng paningin ko, laging may aninong nakamasid. Dinalhan ako ni Aling Marta ng isang kahon. Mula ito sa ilalim ng sahig ng lumang silid. Sa loob ay may litrato ng isang lalaki at isang matandang babae na parehong may mapupulang mata. At sa likuran nila, nakatayo ang matangkad na nilalang. May kasamang journal na isinulat ni Tito Ben. Ayon sa journal,
May pintuan sa lumang silid papunta sa kabilang mundo. May bantay doon. Huwag kang magtitiwala sa liwanag. Minsan, ginagamit niya ito para mapalapit ka sa kanya. Simula noon, gabi-gabi, bukas ang kahon kahit hindi ko ginagalaw. At sa litrato, tila mas lumalapit sa unahan ng aninong matangkad. Hanggang isang gabi, pagdilat ko, nakita ko siya sa paanan ng kama. Matangkad, maitim, mapupula ang mata. At ngayon, habang sinusulat ko ito, ramdam ko ang malamig niyang hininga sa bato ko. Kung mabasa mo man ito, pakiusap, huwag kang papasok sa lumang silid ng bahay sa San Bartolome. Baka hinihintay ka na rin niya. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.